update ka kay Harry. Nakita ko nag-vlog siya nung isang araw si Harry. May vlog siya nung isang araw. Aba, nawala si Mark. Ayun, wala eh, wala, wala. Diyos Hindi ka, ka Mark nagpaparamdam eh. Hello, hello. Puro tira Hello. na tira sa Facebook eh. Oo, pero yung Ano, kung nasan Mark? man siya, sana proud siya sa akin. Yun Kung, lang, kung no? nasan man si tatay. Ikaw na lang mag-senatorial candidate para sa Ako na lang tumakbo para sa kanya, para meron naman tatakbo sa pamilya. Spokesperson mo sana yon sa campaign. Oo, Oo. sayang, sayang. Hindi lang spokesperson, dancer. Dancerist. Oo. Di ba magaling Yeah. magsayaw? Nakita mo yung Uh, mga si Ronald, tinitignan niya ako pag nagsasayaw ako. Sabi ko, ito, Ty Darius. uh, lalo na pag nagsha-shadow boxing sa gitna ng global city. Ginamit pa naman ng mga haters ko niyan. Parang, hello, nagpapatawa uh, ka ito, mga syunganto. Walang sense of humor. Ito, pag-usapan natin si Sarah. No? So, obviously, Sir Ronald, you mentioned a while ago, the impeachment thing is beginning to kick off, and graft and corruption have been invoked as a basis. But before I go to the impeachment process, actually, Menardo Guevara back in 2019 made it clear that the vice president doesn't have absolute immunity, nowhere close to what the president has. And even if hindi ma-impeach ang isang vice president, if culpable of a serious crime, pwede siya mag-disqualify in the future. So that means you don't even need to impeach Sara to make sure she's no longer a threat, right? I mean, you could file other cases na hindi under the impeachment, but it could be other cases na could disqualify her down the road. I'm surprised that's not coming up as much kasi yun yung threat na ginamit kay Leni Robredo back in the day na we don't even need to impeach you. We can just, find you culpable of crime na hindi pasok sa limited immunity mo and then ang problema kasi doon sa framework ni Solgen ay kinakailangan mo ng a strong legal jurisprudential basis. yes, dahil papile mo sa korte. Yung impeachment is more political than legal. So hindi kinakailangan ng masyadong Jurisprudence. very heavy legal rigor, no? Anash. It's political eh. At saka ikalawa, pag na-impeach ka, you can no longer get sympathy dahil you can no longer run for any elective position. Kung sa korte, habang tuloy-tuloy yung korte, pwede ka pang tumakbo. Meron ka pang MR, meron ka pang appeal, abot pa yun sa Kick the Supreme can down the Court. road. Kick the can down the road. Oo. Yung impeachment, wala na yun. Pag na-impeach ka, Mabilis na-convict ka, lang. tapos na. Tapos na. Kahit anong sympathy yung sasabihin mong i-organize mo, baliwala. Dahil you can no longer run for any elective position. Why not sabayan mo? Ha? 1-2 punch. 1-2 punch. One separate case na hindi pa Pwede. niya. Ganun Right? ang dapat pwede, Yeah, 1-2 ganun ang punch. dapat gawin nila kay Digong. Mukhang ganun nga mangyayari. Habang may ICC case, meron kang kaso sa korte against crimes against humanity. Dahil kasama sa ating jurisprudence yun eh. Yung crimes against humanity. Di isabay mo. Diba? 1-2 punch, exactly. But don't you think that's what BBM is working on? So after, baka we're just underestimating him na mukha siyang sablay and hari ng sablay, pero yung pala. Ang problema mo, you have 6 months. No? You have less than 6 months until the midterm election. Ibig sabihin, wala kang luxury of time. You have to do that yesterday. No? Gagawin nila yan this month. Less than 2 months na lang yung Simula ng elections. yung working day ng Congress at saka ng House. Right. No? Kaya you have to do that within that less than 2 months na session days. No? So even if nakita natin that that whole Duterte show in the Senate, you think, Ronald, if BBM wants it, he can still mobilize the 16 senators to go for the impeachment? Kasi alam natin sa lower house, madali lang yan, di ba? Yes, Yung Senate, yes. yung Dahil concern. alam mo naman na masyadong ideological at saka principle ating mga senators dahil napaka-principled nila. Sir Ronald, naghang yung video nung sabi mo very principled and all. Hindi ko alam. Pwede mo ulit. Naghang bigla. Napansin mo, Mark, naghang yung video natin. So, kinakailangan ng mana from heaven, no? Kinakailangan ng divine intervention. Dapat may mana from heaven, no? Habang naglalakad ka, no, 40 years sa desert, biglang may uulan na mana from heaven, di ba? And then you reach the promised land. Milk and honey.
Oh, biblical Sir biblical. Ronald, okay ka naman, di ba, Sir Ronald? Yung mga gamot natin. Okay ka lang. Ikaw, Oo. Mark. Ako, Richard, excited ako dun sa impeachment yung ano eh. Kung ma-start yung impeachment, mapadala sa Senate, yung pag-open ng mga bank accounts eh. Baka dun pa lang kasi ano na eh. Yun pa lang eh. Parang hindi ko ma-imagine how they're going to spend kapag lumabas na yung mga transcript, yung mga bank accounts, yung mga milyon, daang milyong pumapasok, lumalabas. Dolyares. Oo, and dollars pa. So I mean, I can only imagine how they plan to spend all of that. Na of course, wala yun sa salin, hindi sila nagbayad ng tax doon, walang dineklarang kahit ano. So doon pa lang I think that is one reason enough for the Marcoses for PBBM to kumaga give the go signal ipatakbo eh. Kung lumabas na yun sa makita yung bank account, ganun kadaming pera tapos i-acquit pa rin ng mga senators. So Mapaya sila na obvious na mapahiya sila eh. in your face strategy in short. Sir Ronald, is that doable based on the Corona example? Or to be skeptical, did the Corona example make it more difficult this dahil sa backlash? It's just AMLA eh. Tapos you're in the midterm. Pwede mong sabihan yung mga bangko. Diba? Ilabas niyo yan. Pag sinabi ng bangko, ayaw namin. We will give you problems. Gobyerno, korte yung humihingi ng ng file shots, hindi mo ilalabas. Diba? So, pero yung pinakamahalaga dyan, AMLA. Yun yung nilabas ng AMLA, yung $2 million bank account ni Corona. How do you explain that na wala sa iyong salin? Diba? So, yun, tapos itatriangulate mo yung properties. Kakausapin mo yung Land Regulatory Administration, no? Sino ba yung mga ano ba yung mga lupa ng akusado at yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang asawa, etc. No? Triangulate mo yan. Tatriangulate mo lahat ng mga sasakyan. No? Ano yung mga sasakyan na pagmemay-ari nung akusada at saka yung kanyang mga kamag-anak? Itatriangulate mo yung Bureau of Immigration. Tuwing kailan ba bumabiyahe yung akusado at yung kanyang mga pamilya? Yan ba ay nakalagay sa SALN? It's just triangulation eh. Lahat yan may paper trail. At kung ikaw ang gobyerno, madaling gawin yan. Unless you're a total idiot. Well, what if, Sarah, you're somewhere between total idiot and government? That's very possible. But you can also use the Pogo issue, di ba? Yung Pogo issue to say, we're suspecting that, there's drug money. Kaya ayaw humarap ni Harry Roque dahil hindi niya mapapaliwanag yung kanyang wealth and properties. No? Kaya ayaw niyang humarap. Yung sinasabi niyang right to self-incrimination, you cannot do that unless humarap ka mismo at tinanong ka at doon ka nag-invoke ng right to self-incrimination. Hindi ka pwede mag-invoke ng right to self-incrimination. Ayaw mo magpakita. Theoretically, no? Hindi ka pwedeng mag-invoke ng right to self-incrimination na predictability, no? Kailangan doon ka mismo, tinanong ka mismo. Wow, speaking of avoiding hearing, mukhang tumakas na yung chief of staff ni Sara ba? Mukhang out of the country, nag-Harry Roque na rin siya. Ano mo may papaliwanag yung mga resibo, yung mga na pare-parehas ng typo error? At GPT ang nangyari dyan. I mean, does that say na medyo game over? Kasi the spokesman of Sara now is essentially saying na pre-terminate na siya. I don't know what game he's trying to play. Well, kahit pre-terminate ka, liable ka pa rin. Exactly. Like, I don't understand what he's trying to achieve. Yun, nandun ka pa rin eh. Kaya nga yung isa, lumabas na ng bansa. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, resign na ako eh. Another total idiot. but that shows he's desperate. Medyo may desperation. Ikaw, Mark, anong basa mo na yung chief of staff ni Sara sa DepEd ganito, yung kanyang spokesman ay just put on the pressure lang hanggang may kumante. Parang doon sa ginagawa doon sa ibang hearing. Yun diba? Kanta. Yun Yun naman yun hanggang may. Di ba yung kanina yung sa sa envelope yung kinonfirm na ano ba yun, yung nakakatanggap or nagbibigay yun sa mga envelope? So parang na-confirm din kanina. So kumaga eventually lahat kakanta rin, lahat magsasabi din ng totoo eh. Kasi at the end of the day, sila yung malalagay sa hindi naman sila yung target eh.
si VP Sara yung target. So bakit aside from sila? the bank account, you're saying ito rin pwede, no? Papakantayin mo yung mga alalay Mm. para mapaya yung mga senador na didepensahan pa nila. Ito, kumanta na yung alalay. Alam na natin nangyari. Ito na. So you're saying, Mark, that's how you build the pressure up on the Senate. Para Hindi ko sa alam kung may pag-asa yung Senate eh. Parang takot lahat eh. Hindi ko, because of the Mindanao vote, sa baka existing sila, batch ng aside from Risa, hindi ko na makitaan kung sinong kung sinong pwedeng mag-stand up dito kay Digong eh. At yun yung kaibahan ng mga kongresista. District sila eh. Wala silang Mm. pakialam dun sa pwedeng mai-deliver ni Kibuloy, mai-deliver ni Digong. Davao. Wala siyang pakialam, wala silang pakialam doon. Yung mga senador, dahil either tatakbo ngayon or tatakbo sa 2028, which is Cannot very fast alienate the Mindanao vote. Yeah. our political system, sinisecure nila. No? Oo. Kayo nga, yung nga problemado ako eh. Baka masi-zero DDS votes ako eh. Wala talaga. Wala talaga ako makukuha maski isa. Oo, pero Naku. hayaan mo na para sa bayan naman. Delikado yan. Baka hindi ka makapasok sa 12. Yun nga eh. Yun nga eh. Sayang kung kaso Mark, ganun talaga. gawin mo kailangan yung ginawa ni Chavit. Bigyan mo ng million yung pamilya ni Kaloy. Para po. Sir Ronald, yung pusta pa rin natin. Baka May pusta tayo ha. May pusta tayo. iPhone 16 yan ha. iPhone 16. Next year, 17 na. iPhone 17 na next year. Oh, by the time, Shopee edition yan, ha? Basta ako, Chavit mas mataas kay Bato. Yun ang pusta natin lalabas yan. Unless ma-ICC si Bato. Usapan niyan. Let's talk about Ito talaga mga Ilocano, nagko-consolidate. Oh. Sir Ronald, bago tayo pumunta sa local elections natin, hindi, pag-usapan ng local election, last na lang si Trump. Mark, anong latest ka sa Manila? Kasi balita ko, 8 hours yung running time daw ni Versosa at saka nag-marathon daw sila. Sa sobrang picture sila. Wala na daw tao. 3 hours, iba sila 8 hours daw si Rian Ramos. Ano yung ginagawa ng mga Versosa na yan? First time ko nakita yung poster ni Versosa sa likod ng bus kanina. First time, may mga poster pala siya sa mga bus. Sa mga Egypt. Daming pera. Meron pala akong balita dyan. May update pala ako. Oh. Kasi merong mga certain vloggers, influencers na kilala na Itago natin sa pangalan na Mark. Itago natin. Hindi basta malalaki to, medyo mga sikat to na bumabanat na kay Yorme na parang in sync eh. So, mukhang may ganun ng May operation, may oplan. They're trying to bait Yorme kasi ngayon hindi sila pinapatulan. Kasi nga sa survey ang baba pa. So, hindi ko alam kung nagsisimula na mag-pick up from the survey, kung medyo lumalapit na yung third place dun sa second place. Siguro pag medyo malagpasan niya yung second place, doon papasok yung baka mapapansin na siya. Pero sa ngayon kasi hindi eh. Talagang if you're taga-labas ng Maynila, makikita mo, maiisip mo na baka lumalakas na itong nasa third place, itong sila SB. Pero sa Manila, siguro unti-unti nakaka-pick up ng pero kumbaga nasa introductory phase pa rin kasi sa ibang mga distrito sa Maynila. Kaya hindi pa ganun maramdaman on the barangay level. On the other side naman, itong kay Mayora, ang nagiging issue nga ngayon, dahil yung pinasang budget for next year, maraming JO, maraming mga i-hire ng mga barangay officials and so yun okay, yun ang hata. Yun yung nagiging issue na magagamit for elections yung sa budget na ni-railroad daw. Kaya nag-aaway sila sa konseho nung last month eh. Na naman. Isang update pa, yung kaibigan ko din, yung si Eli San Fernando, yung kaso niya from dun sa husband ni Mayora, umakyat na eh. Kumbaga nag-post siya ng bail nung isang araw. Yung TikToker, yeah. Yung TikToker, oo. Kumbaga lumusot sa piskal. Medyo mabilis nga ng konti eh. Lumusot sa piskal, so sinamahan ko, nag-post siya ng bail nung isang araw, and ayun, naharapin niya yung kaso na cyber libel. Doon sa kampo ng mga Lacuna. What do you mean sinamahan mo? Wala na, blacklisted ka na sa City Hall.
Pwede naman akong pumunta doon sa City Hall. Oo, yun lang ano. Baka wala, bawal ako kausapin siguro. Hindi, joke lang yun. Hindi naman, hindi Ikaw, naman. mawala ka ng vote sa Mindanao. Kami naman dahil sa hindi kami makapunta Manila. Mas lugi pa nga kami kasi andyan lang yung Manila eh. Sir Ronald, ano bang tingin natin sa local politics? Is there anything that speak your mind or balikan natin si Vico Soto naman, Mark? Halos karamihan ng mga localities walang kalaban eh. No, karamihan, Runaway no? winner lahat. Konti lang yung mga contested ng mga lugar. Competitive. Lalo na yung mga lugar na dominated ng dynasties. Halos walang kalaban eh. No, kaya it will be more of the same. It will be more of the same, no? The same. Speaking of more of the same, Mark, safe pa si Vico? I mean, how is Vico doing so far? Ayun pala, Vico no, nga na- pala, nung Monday. Kasi nung lumipat na sila doon sa temporary City Hall, sa may Bridgetown, sa may Manggahan, sa may malapit sa Eastwood, where I live. Kaya nakabisita ako nung sa flag ceremony nila. Tapos nakapagkwentuhan kami saglit. Okay naman sila eh. Kumbaga, I think confident din naman ako na Vico is still liyamado pa rin to win itong bagong makakalaban niya. Pero the amount of money na nilalabas nung kabilang side, talagang nakakahilo, basta I would hear friends, I would hear the amount na naririnig Wow, ko na confident. lumalabas, umiikot, ang laki, ang laki. In the daan-daang milyon, if not billion siguro, ewan ko. Pero yun ang Baka kailangan di AMLAC. makakaharap ni Mayor Vico going into the elections next year. Pero ako, I believe naman yung mga Pasigueño, hindi naman madadala sa yan. Yung prinsipyo nila, hindi naman mababayaran. So, ayun, I'm hoping for the best sa Pasig. Either way, tutulong din ako. I will help din dun I volunteer din dun sa campaign ni Vico. Syempre, sasabay ko na yung sarili ko. Pero, ayun, may basta maraming nabili yung kabila. Yung maraming napunta dun sa kabila. Ingat lang, Sir Mark, baka makakasuhan tayo dito. Just to make it clear, hindi reflective ng RRM yung sinasabi ng anak ni Harry Roque. Ay, hindi. Last one before we go to the final part, of course, US elections, we have to talk. Klaro ko lang, maraming nabiling tarpaulin. Tarpaulin. Para baka at hindi ikaw yung anak ni okay, para lang delikado tayo. Sir Ronald, may balita ba sa Davao? Is Nograles making any interesting moves from what you hear? Ano bang narinig natin, Mark Ronald, sa Davao? Well, bubuhusan yan, no? Siyempre, kung ikaw yung nasa administrasyon, sa iyo mapupunta yung mga tupad, AIX, ayuda, etc. No? Lalo na napakalakas ng mga Duterte sa Davao, no? Pero tingin ko yung sa city sigurado na si Digong doon, no? Mas yung district ang labanan. Yung apo niya si Omar, kalaban ng mga Garcia, tapos si Pulong, kalaban ng Nograles. Diyan ang pukpukan. Diyan ang pukpukan. At yun ay doable. Kahit lamang pa rin yung mga Duterte, doable yon, no? Lalo na pag nakita mo yung apo ni Digong, yung Omar. Nagkakot lang sila na kung sino pa rin. Lamang ka lang ng isang paligo. Richard. Mahabang ligo yan, mahabang ligo. Congrats pala kay Congresswoman Migs. Kinasal nung isang araw. Grabe. I think congressman din siya pinakasal sa Davao, yung isang probinsya sa Davao. So, bagong kasal itong si Congresswoman Migs. Kaya congratulations. Wala na, di na single. Okay. Let's go to the last part of discussion. Kung medyo sigurado si Digong, pero hindi ganun kasigurado yung si Polong. Ito naman sa US elections, my goodness. Nakakahilo na itong parang mas talo pa ang mga survey sa Pilipinas. May sariling bawat MAGA chapter may atlas pa. May makita akong polls dito na never ko narinig sa buong buhay ko. May mga malu-malu din silang survey dito. Sir, what is the only survey you're looking at? Are you looking at the 80,000 simulations done by Nate Silver when 40,012
showed Harris there for 50%, Lahat naman ng 0.05. lahat naman ng survey firms ay playing safe eh. Pag tinanong mo sila, it's going to the wire. It's going Dead to be hit, yung mga ganyan. going to be tight. Wala ka sinasabi. Di ba? Wala rin, Ang hinihingi 50-50 rin. ang hinihingi namin fearless forecast eh. Di ba? Walang magsabi. Kaya lahat sila ay kinakabahan, no, dahil nga doon sa nangyari sa 2016. Nasira lahat ng survey firms, di ba? So, ang naman nila ang drama naman nila ngayon, it's going to the wire. It's going to be tight. Hindi, ang labanan, The Ronald, needle is to not the wire. moving. Ganyan, Puro puro ganon. Ronald. Ang labanan Oh, dito is, legit. maghanap ka ng expressions na similar. Dead hit, down to the wire. Yung mga Yeah. mga ganun, maghanap lang sila ng mga synonyms sa Oo. similar expression. Naging literary exercise. Ako Mark. naman, At least, Richard. at least Richard, yung ating nakaharap dati, yung Gabe, yung bata na Democrats, tinanong ko siya kanina na, kamusta since last time we met? O sa ngayon, Ay, hindi sila believe sa atin, di ba? Hindi sila believe Oo, sa ngayon, very circumspect nga. Ngayon, tinigin nila sa atin noon, mga Trumpists, di ba? Diba? Ngayon, alam nila, no? We were Ganun just na being lang realistic. Mahina si Diba? Kamala sa immigration and economy. And which are the two big Oo. issues. So, para mas maalam Alam ito mo namin, alam mo naman ako, pag sumaksak, iniikot ko yung panaksak sa loob ng sikmura, di ba? That's the only difference between me and you, Ronald. Ako, pag nakita ko talo na yung kalaban, I will be magnanimous. Nakaganyan na ako. Ikaw, ano ulit sinabi mo? Hindi ka narinig. Ano? What's Iikot yung kutsilyo. Ano sabi mo dati? Di ba sabi niya, pinagtawanan tayo, I don't know what debate these guys were watching. Di ba ginanon pa tayo sarcastic? Parang, di ba sabihin, I don't know which country you're looking at because the US you're looking at, that version of debate is not gonna win over swing counties. Parang nasa ibang multiverse tayo, eh. No? Pinagtawanan tayo, di ba, na wala tayong alam sa US. But excuse me, in the end, sinong tama? Di ba, tamang tayong dalawa. Exactly, issue of immigration, economy, yun ang weaknesses ni Kamala. Okay, ganito, if Sir Ronald, since pumili ka, Sir Ronald, Shogun, katana, or barrel? If I put a barrel to your head or a katana to your tummy, anong gut feeling mo? Donald Trump or Kamala? Tingin ko Kamala. Kung talaga because the turnout last minute women. Good. Oh, the turnout. So you're paying attention to the Seltzer turnout because if the turnout is high, Kamala wins. If the turnout is low, Trump wins. So pero sa ngayon, yung momentum is for a high turnout. Both actually are gonna doing. I think both sides are doing well in turnout. Kung tayo ang labanan, no? Going to the wire. No, kung tight ang labanan, the voter turnout will determine who will win. At sa ngayon, yung indicative voter turnout ay medyo mataas. Mark Gamboa, 20 years in journalism. I've never Ako ang sinusundan ko yung kay nakikita niyo yung kay Alan Lichman ba yun? Yung 13 keys. Siya talaga, Kamala daw eh. So baka si Kamala nga yan. Halos di naman nagkakamali yun eh. Nagkamali siya once eh. Nagkamali once, di ba? Meron siyang palusot lang. Bakit hindi siya mali nun? Hindi, pero 7 states lang naman pinagtatalunan dito, di ba? Yung buong election will come down to just 7 states na magde-decide nung Nevada and a few thousand votes. A few thousand votes. And in Nevada, which is very competitive now, the Filipino-American, shout out kay Tita, are gonna play a very important role. All the Ilocanos I know there were mostly Republicans. So kaya kinakabahan ako for Kamala pag Nevada. Trump pa yung mga Pilipino doon? Republican. Lahat ng mga relatives doon, Nevada. That's the border. That's the border. Anti-immigrants yung mga yun. Sobrang aggressive sila. I mean, like, super anti-immigrants yun. 100%. Pero ang difference sa Nevada, just 1 point. Diba? 1 point lang. It might go down to 500 Filipinos to decide the race. The whole Filipino, diba? I mean, may feature in Nikkei Asia about how Filipino Americans are gonna play a very important role, especially in Nevada. The seniors, the elderly, the younger ones are Kamala. Pero yung mga high school graduates are Trump. College graduates are Kamala. So even the generational, medyo hati.
no? Yeah, Pati pa rin, lumakas no? si Trump sa 18 to 25 years old dahil nga sa Yes. cost of living, inflation issue. At marami rin sa Kasi, kanila, and also a lot are going third party kay Stein because of the Gaza issue and all. Although Kamala made the last minute effort. Ako, to be honest, if there's a katana next to me, my sense is if Kamala is gonna lose, it probably is gonna be a big margin in terms of electoral coverage. I won't be surprised it's something like 300 Trump and like 240. pero at the same time, Big R, sineset na ni Trump yung template. Meron If na. I Sa lose, weekend na. If I Oh. lose, it was stolen. No? Yun ang sineset niya na template. Ibig sabihin, kahit siya, hindi siya sigurado. No? Kahit siya, hindi sigurado. Hindi no? siya sigurado, but yun nga Kamala needs to win by big margins. And dapat tambak si Trump sa Electoral College para he doesn't even hope for overturning it, 'di ba? Kasi kung close ito, Well, meron ka mga meron ka mga delikado to, Iowa. Meron ka mga Iowa na medyo something is happening there. Meron kang Texas. pati Pennsylvania may mga Oo, ano diba? dun. Yeah. Pennsylvania. Ang sabi nila, who wins in Pennsylvania will win the election. Although there's one possibility, I saw one map 269 each, like that's also Ay, that was like wild shit. I mean, so, ay. that's possible. Like I mean, Coin toss ba yun? Coin toss? they goes down to Pag the nag-tie, Congress. pag nag-tie, pupunta sa Congress. Congress, At ang may and hawak then ng Congress ay Republicans. Republicans. Yeah, gulo na yan. Now, civil war na yan. Okay. Refer, tanong ko lang, Please. ano magiging epekto kapag either one wins pagdating sa China and sa Philippines? Ayan, si Ronald, awayin niya na ako. Sabihin ko, mabilisan na.